Faith Book, the Book of Faith, the Word of God, the Bible. Gandang gabi po sa lahat na sama ko ngayong gabi dito sa FBK Monday, ngayong October 13, 2025. Ako po si Preacher Jake Haro. Ang atin pong pag-aaralan ay tungkol sa magiging mapagbigay. Ang pamagat ng ating aral ay ang maging mapagbigay tulad ng Diyos mula sa pangalawang Korinto, chapter 8, verse 1 to 5. Basahin po natin. Ngayong mga kapatid, nais kong malaman ninyo ang ginawa ng mga iglesia sa Macedonia dahil sa biyaya ng Diyos sa kanila. Kahit na dumaranas sila ng maraming pagsubok, masayang-masaya pa rin sila. Kaya nga naging lubos silang mapagbigay sa kabila ng kanilang matinding kahirapan. Makapagpatotoo ako sa inyo na kusang loob silang nagbigay at higit pa nga sa kanilang makakaya. Sapagkat sila na mismo ang paulit-ulit na nakiusap sa amin na bigyan sila ng pagkakataong makatulong sa mahihirap na mga mananampalataya na higit pa nga sa aming inaasahan sa kanilang ginawa. Dahil sa lahat, inaalay nila ang kanilang mga sarili sa Panginoon at sa naayon sa kalooban ng Diyos, ang salita ng Diyos. Ano ba mapupulot natin dito sa mga taga-Macedonia na pinagmamalaki ni Apostol Pablo? Una sa lahat, malalaman natin na ang Macedonia po ay nabibilang ang tatlong napakahalagang mga bayan. Ito po ang bayan ng Filipos o Philippi, kung nakikita niyo po sa mapa, ang Thessalonica at ang Berea, na lahat ay nabanggit na ni Lucas sa kanyang sinulat na Gawa, chapter 16 and 17. Pero balikan natin muna ang nakasulat doon sa ating talata. Ano ba yung mga napupulot natin doon tungkol sa kanila? Una sa lahat, nakasulat doon na ang mga taga-Macedonia ay meron ding hinaharap na mga pagsubok. Sabi nga ni Apostol Pablo, sila po ay naghihirap. Pero, sabi rin ni Apostol Pablo, kahit sa kanilang paghihirap, sila po ay nagkaroon pa rin ng kusa at namimilit pa sila. Nabigyan sila ng pagkakataon na makatulong, na makapagbigay. At ang kanilang kagustuhan na magbigay ay nanggagaling sa kanilang kasiyahan dahil sila po ay nakatanggap ng biyaya ng kaligtasan mula kay Kristo. So, mayroon tayong mga manapupulot ditong napakahalagang mga bagay. Ano po ito? Una sa lahat, gusto ng Diyos at natutuwa ang Diyos sa mga taong mapagbigay kahit na nasa gitna ng kahirapan. At ang sabi pa sa atin ni Pablo, na kung ganito tayo, ay siguradong uulanin tayo ng kaloob ng Diyos. Alam nyo, itong mensaheng ito ay napapanahon, lalo na ngayon, na sunod-sunod ng ating bansa ay nakaranas ng iba't ibang klaseng mga natural calamities, di ba? Ang uso ngayon ay lindol at paparamdam na ang ating mga bulkan. Nung nakaraang buwan, baha at ulan. Puro pahirapan, no? Tapos, siyempre, hindi nawawala mga mayat-mayang kaaway natin ng sakit at siyempre, kakulangan sa panggastos sa pang-araw-araw. Pero siguro, sana mayroon tayong mapupulot dito sa ipinapakita ng mga taga-Macedonia na kahit tayo po ay hirap na talaga sa buhay, ay kung talagang gugustuhin natin, bibigyan tayo ng Panginoon ng pagkakataon na maging matulungin sa ating kapwa. Ang pangalawang aral na gusto kong itukoy dito ay ang mapagbigay ay magkakaroon ng mas panatag
na kalooban. At meron pang kasiyahan. Dahil dito natin ipinapakita sa sarili natin at sa ibang tao, lalo na sa Diyos, na ang ating kasiyahan ay hindi nanggagaling sa mga bagay na meron tayo. Kaya kaya nating ipamigay bilang tulong sa kapwa. Dahil ang tunay natin na pinagkukunan ng kasiyahan ay ang Diyos. Sa totoo lang po, kung kayo po ay sanay na magbigay, iba po ang pakiramdam mo kapag bukas ang puso mo na makatulong at makikita mo na nakakatulong ka talaga, na yung binibigay mo ay nagkakaroon ng importansya doon sa nakatanggap. Hindi po dahil sikat ka, dahil utang na loob siya sa inyo, pero yung bang alam mo na ginagawa mo lang ang kagustuhan o kalooban ng Diyos para sa iyo na maging mapagbigay. At yun ang magbibigay sa iyo talaga ng kasiyahan. Ano pang, ang huling aral na gusto kong i-share sa inyo ay ito. Sa totoo, ang tunay na mapagbigay ay actually bunga po ng ating pananampalataya. At hindi lang yon, tutulungan pa tayo ng banal na Espiritu na maging blessing sa ating mga tinutulungan. Dahil siya mismo ang magbibigay sa atin ng maibibigay natin sa ating kapwa mula sa kasaganaan ng kayamanan niya. Ito po ay nakukuha natin sa Pilipos chapter 4 verse 19 kung saan ito'y nakasulat. At dahil kayo'y na kay Kristo Jesus, ibibigay sa inyo ng aking Diyos ang lahat ng pangangailangan nyo mula sa kasaganaan ng kayamanan niya. Alam mo, ang isang hindi binabanggit dito ni Apostol Pablo na alam natin ay totoo is ang Panginoon ay gagamit ng mga taong mapagbigay para magbigay ng kanyang kaloob sa mga nangangailangan. At ito po ay isang pribileyo at pagkakataon ng bawat mananampalataya na maging blessing sa kapwa kapag siya ay hinahayaan niyang gamitin siya ng banal na Espiritu para magbigay siya ng tulong sa ating sa mga nangangailangan. So ngayon, ito ang huling tanong bago tayo magtapos. Meron ba sa iyong paligid ngayon? O meron ka bang kilala na nangangailangan? Baka ito na ang iyong pagkakataon na gamitin ka ng Diyos para maging mapagbigay. Salamat po ulit sa inyo lahat dahil sa inyong pagsama sa akin. At sana po kayo ay tuloy-tuloy na mabigyan ng blessing ng Panginoon para kayo din ay magbigay ng blessing sa kapwa.